bakit kahit lumalaki income natin or sahod natin, baon pa rin tayo sa utang, guys? So ito yung common na question na tinatanong sa akin as a registered financial planner. Bakit nga ba ganun nangyayari to, no? So sabi nga natin, minsan personal reflection ko, sinasabi ko, mas better pa yung pagiging estudyante dati, no? Nung nag-aaral pa ako, whatever yung kung magkano man yung ibigay sa akin ng nanay ko, okay na yun na pagkakasya ko. At maganda doon, uwi pa ako ng masaya, wala ako utang. Ba't ngayon nai-stress tayo, kumikita tayo ng sariling pera, pero wala pa rin natatabi. At masama pa noon, may utang pang na dumadami, no? So ano nga ba ang problema? So the first siguro sagutin ko is about mindset and proper budgeting, no, tinatawag. So of course, mindset very important, no. If you have heard the lifestyle creep or lifestyle inflation, ang tendency niyan, no, ang mga tao pag tumalaki na income or nagkaka-income na, tumataas din yung kanilang lifestyle na tinatawag or yung mga gastos na tinatawag. Ang problema, hindi problema yung actually, guys, na okay lang yun. Maganda nga yun, tumaas yung income natin, di ba? Tumaas yung standard of living natin. Ang problema, guys, yung tinatawag na lifestyle inflation na mas mataas pa ang pag-angat ng expenses mo in terms of rate and amount, no, compared to your actual income increase or actual income na tinatawag. So I've known people earning 200,000 a month, 150,000 a month, pero yung utang nila 200 to 50,000, negative pa rin at the end of the day, no, tinatawag. So actually, guys, nangyari sa akin yan before, few years ago, siguro 5 years ago din, no, na medyo dumating sa point, sobra kong daming binabayaran, daming gastos, mas malaki yung expenses ko compared sa income ko. So talagang negative nga, kaya nababaon din sa utang, no. So first, how to combat this, guys? Change your mindset, no. It's very important na hindi ibig sabihin na pag tumaas ang income mo is magtataas ka rin ng lifestyle na tinatawag, no. Second, of course, use budgeting formulas, no? You could use the 50-30-20 rule. Ano ba yon? 50-30-20. 50%, ito yung mga necessities mo, yung mga needs mo, food, transpo, Meralco, etc. No? Dito yan sa 50% ng income mo. 30% will be your wants. Ito yung mga, kumbaga, reward yourself, no? Naniniwala tayo doon na reward, whatever you want, your hobby, your, kumbaga, for your travel, etc., no? Dito mo kunin sa 30%. And of course, 20%, ito yung very important. Ito yung saving and investing mo na budget, no? So dito mo kukunin yung 20% mo savings and budget na tinatawag. So in case, guys, no, kumbaga, if you follow this formula, wala kang guilt, wala kang guilt na feeling na, uy, naubos